kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami pero hindi naman kami dumalo. Pa-administer lang kami ng oath subscription for our counter affidavit to be filed with the City Prosecutor's Office of San Fernando, La Union. Deadline kasi namin sa Monday, so ipapa-mail na lang namin, no? Because mahirap mag-travel yung 18, plus ako 19, long travel. Pwede naman po yun. Nag-file si Congressman Ortega ng libel and cyber libel also. So dalawa arising from the same incident. So ang buod ng aming counter affidavit, number one, it should be dismissed for lack of jurisdiction. Kasi si Congressman Ortega holds office at Batasan Pambansa Complex in Quezon City, and therefore under Article 360 of the Revised Penal Code, including the Supreme Court decisions in Agbayani versus Sayo and Chavez and People versus Court of Appeals, na ang jurisdiction dapat ay Quezon City Fiscal's Office. So ina-expect namin na ma-dismiss lahat ng cyber libel and libel cases na final ng mga mambabatas na outside of Quezon City Prosecutor's Office. Ang sinasabi nila nung nag-conduct kami ng press conference last February 23 na ipinakita ko yung pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 na dating sundalo, ay libelous daw yon dahil hindi totoo. Pero kung makikita po ninyo, tuloy-tuloy ang case build-up namin sa ombudsman. In fact, na-interview na ng ombudsman ang siyam na dating sundalo, at bawat isa ay 8 abogado ng ombudsman ang nag-i-interview sa kanila, nagpo-cross-examine kumbaga, no? Nung final ko yung complaint namin sa ombudsman noong February 2026, the ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung mga libel and cyber libel cases na yan ay ma-dismiss dahil there is danger now of 2 separate co-equal bodies investigating the same thing, and there is danger of conflicting decisions. Dahil yung ombudsman, ginamit na nga niya yung affidavit ng ilang mga sundalo. Pag ginamit ng ombudsman yan, ang ibig sabihin may katotohanan. Tapos dito sa libel cases, sasabihin mo hindi totoo. So dapat yung Department of Justice should recuse, no, or inhibit itself to allow the ombudsman to conduct the preliminary investigation. Pumunta naman kami, kaya alam niyo po, kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami pero hindi naman kami dumalo. Alam niyo po siguro na taga-media na nandoon kami. Kanya lang sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting, not an investigation or hearing, and therefore, ito ang sabi and therefore you need not attend. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-press con kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng press con, nalaman ko na nandun pa rin sila. Sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Pagpunta namin, biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo. So, hindi naman po totoo na hindi kami sumipot. Sumipot kami, at kung iimbitahan niya ulit kami, ay darating kami. Ang ombudsman na po ang gumagawa niyan. In fact, nag-start kami noong June 11. June 11 pa kami nag-umpisa. Kahapon ang last, 3 dating sundalo ang na-interview nila. So all in all, 9 na po ang na-interview nila.